Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng mga nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangahulugang may nakakita na sa Ama yaong nagmula sa Diyos. Ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit, ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumabula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mga nagdarasal dito ng, Lord, baguhin mo na ako. Ayoko na po ng ugali ko, ng bisyo ko, ng bawal na relasyong kinasasadlakan ko, ng galit sa puso ko, ng inggit sa puso ko. Lord, baguhin mo na ako. Makinig po kayo sa sermon na ito. Gayon din naman, sa mga nagdarasal ng pagbabago ng kanilang mga mahal sa buhay na pasaway, so much so na kung minsan nagagalit pa kayo sa Panginoon, kapag hindi pa nagbabago ang inyong mahal na ipinagdarasal, mas makinig po kayo sa sermon na ito sapagkat mali po ang galit niyo sa Diyos. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pahayag mismo ng ating Panginoon ukol dito. Sabi niya po, and I quote in English, "No one can come to me unless the Father who sent me show him." Sa Tagalog, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. In other words, walang makapagbabago kung hindi ito gugustuhin ng Diyos. Hindi po natin kayang magbago kung hindi gugustuhin ng Diyos. Hindi po makapagbabago ang ipinagdarasal nating magbago kung hindi rin po gugustuhin ng Diyos. Hence, pagdating sa pagbabago ng isang tao, ang Diyos ang siyang unang kumikilos. Makikita po natin yan sa ating unang pagbasa. You see, po pwedeng isipin ng eunuko dito na siya ang nag-initiate ng kanyang pagbabago. Pero maliwanag po na God is working behind the scene. Ang anghel ng Diyos ang nagsabi kay Felipe, pumunta ka sa lugar na ito. Ang anghel ng Diyos ang siyang nag-utos kay Felipe, sumakay ka ng karwaheng ito kung saan naando doon ng eunuko. At yung tubig na kanilang nadaanan ay hindi aksidenteng napunta lamang dyan. Talagang ginaid ng Diyos ang kanilang ruta upang madaanan yung body of water na yan para ang eunuko ay mabinyagan. Not to mention yung banal na kasulatan na napasa kamay ng eunuko at kung papaanong nagkaroon siya ng kakaibang interes na basahin ito gayong hindi naman siya naniniwala kay Kristo. So these are actions of God drawing the eunuch to Him sapagkat gusto ng Diyos na ang eunuko ay baguhin. Nakikooperate lang. Tumugon lang yung eunuko sa mga aksyon na ito ng Diyos kung bakit naganap ng tuluyan ang kanyang pagbabago. So, ang Diyos ang siyang nag-initiate, tumugon lamang yung eunuko. Kaya sa mga nagdarasal dito ng kanilang pagbabago, maliwanag pong eye-opener ito na yung paghahangad nating magbago ay galing sa Diyos. Yung pagnanais nating baguhin ang ating ugali, kumalas tayo sa mga taong masamang impluensya sa atin, yung pagnanais nating humingi ng tawad o magpatawad, alisin ang galit sa puso natin, ito ay indikasyon ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Siya talaga ang nag-i-inspire sa atin na magbago. Kailangan lamang talaga nating tumugon ng solid, ng definite at ng drastic upang tuluyang maganap ang pagbabagong ito. Kaya sa atin na mga naghahangad na tayo'y magbago, ito ay paalala
ng unang aksyon ay nagagaling sa ating Panginoon, sa Kanyang Espiritu. Katulad ng sinasabi ko kapag may nangungumpisal sa akin, madalas I tell them, this is a grace-filled moment. Tandaan mo na nandito ka sa kumpisalang ito, hindi dahil ginusto mo lang, kundi dahil the Spirit of God prompted you to confess your sins. Kasi gusto ng Diyos na lumapit ka na sa Kanya, magbalik loob ka na sa Kanya, ayaw ng Diyos na mapalayo ka. So, yung pagnais natin na magbago na, alisin na yung galit at higit sa puso natin, magpatawad na, humingi na ng tawad, kumalas na sa mga taong masama sa ang impluwensya sa atin, ito ay pagkilos ng Diyos sa buhay natin, drawing us closer to Him. Kailangan lang talaga nating tumugon ng isang drastic, ng isang solid, at ng isang definite action upang ang pagbabago ay tuluyang mangyari sa buhay natin. Kaya ang dahilan kung bakit hindi pa rin tayo makapagbago, bagamat ang pagnais natin ay naroon, naggrasya ng Panginoon, ay hindi pa rin talaga tayo ganap na tumutugon. Gusto lang natin, pero hindi natin gustong-gusto. Ginugusto lang natin as prompted by the Holy Spirit, pero hindi natin inaaksyonan yung kagustuhan ngayon. Hindi natin binibigyan ng follow-up kasi hindi pa rin natin ginagawa yung dapat nating gawin. Inaasa natin kumbaga sa Diyos ang lahat, even our part. Na hindi naman dapat sapagkat may kalayaan tayo at iginagalang ng Diyos yun. Depende pa rin talaga kung tayo itutugon sa Kanyang inspirasyon. Sapagkat kung hindi pa rin tayo gumagawa ng mga drastic, definite at solid action as also shown in our decision, ibig sabihin nun, hindi pa rin talaga tayo ganap na tumutugon. Kaya't nasasayang lamang yung inspirasyon ng Panginoon na magbago na tayo. Gayon din po sa pagbabago ng mga mahal natin sa buhay o ng mga taong pinagdarasal nating magbago. Tandaan po natin na mas gusto ng Diyos na sila ay magbago, higit pa sa kagustuhan natin. Sapagkat higit pa sa atin, ang Diyos ang pinaka-nasasaktan kapag hindi sila nagbabago. And so kung gumagawa tayo ng paraan upang sila ay mabago, mas lalong gumagawa ng paraan ng Diyos. In fact, kahit hindi natin hilingin na magbago sila, gumagawa ng paraan ng Diyos upang baguhin sila. Sapat na sapat, sobra-sobra pa ang grasya na binibigay ng Diyos upang baguhin sila. Kaya huwag kayong magalit sa Diyos kung hindi pa rin nagbabago ang pinagdarasal niyong magbago because God is always calling them to conversion kahit pa lagi silang hindi tumutugon. God is always getting near them kahit patuloy sila sa paglayo, pag-iwas sa Panginoon. And God is always pulling them away from temptations, from sin, kahit na lapit pa rin sila ng lapit sa tukso at sa kasalanan. Notice that lagi kong sinabi, always. Sapagkat ang Diyos ay laging gumagawa ng paraan. Ay kumpara sa inyo na nagdarasal para sa pagbabago ng inyong minamahal. At kumpara po sa inyo na gumagawa ng paraan para sa pagbabago ng inyong minamahal. Ay, sige nga, lagi ba kayong may ginagawa? Lagi ba kayong nagdarasal? Baka nga dumarating na yung punto na ayaw nyo na sumusuko na kayo dahil ayaw pa rin magbago. Hindi ganun ang Diyos. Araw-araw, minu-minuto, segundo, gumagawa siya ng paraan upang magbago ang pinagdarasal niyong magbago. At kahit na kayo'y tumigil na sa pagdarasal at mapagod na kayo, na umasang makapagbabago pa rin ang taong ito, hindi ganun ang Diyos. Patuloy siyang magbibigay ng inspirasyon, ng pagtawag, ng prompting sa taong ito para magbago hanggat hindi pa nagiging huli ang lahat. Kaya wag po kayong magalit sa Diyos kung di pa rin nagbabago ang minamahal niyo na pinagdarasal niyong magbago dahil mas matindi kaysa pagnanais ninyo ang sila'y magbago. Ang hangarin ng Diyos na sila'y mabago. Pakatandaan po natin na ang tao ay hindi nagbabago hindi dahil hindi siya pinapansin ng Diyos, kundi dahil hindi niya pinapansin ang Diyos. Ano man kasing pagtawag ng Panginoon sa atin, wala siyang magagawa kung hindi natin siya papansinin, kung hindi natin siya tutugunin, kung hindi natin siya papapasukin sa puso natin upang ito ay baguhin. Kaya sa huli, walang ibang sisisihin ng isang taong ayaw magbago kundi ang kanyang sarili. Sapagkat ang hindi pagbabago ay hindi nangangahulugan na walang grasya ang ating Panginoong Jesucristo. Ang hindi pagbabago ay nangangahulugan lamang ng katigasan ng ulo at puso ng tao. Di nga ba't napakasarap po isipin na kahit tayo nagkakasala ay hindi lamang tayo hinihintay ng Diyos na magbago, gumagawa siya ng paraan upang maisip natin na magbago. Kaya sana yung pag-iisip nating magbago ay tuluyan natin sa aksyon. Yung kagustuhan nating magbago ay seryosohin natin. Gustuhin talaga natin ng todo-todo.
Huwag nating sayangin ang mga grasyang binibigay sa atin ng Panginoon sapagkat sa huli, yun ang pinakapagkisihan natin. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Alam kong di ringgin ng Diyos ang samot sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samot ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samot ko Alam kong di rin sapagkat alam niya ang pinagdaraan. ang samot ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang samot. Di ringgin ng Diyos Pumikit tayo. samot ko. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal sapagkat pinaparamdam mo ito lalo na kapag nagkakasala ako. Hindi ka sa akin nagbabago. Hindi mo lang hinihintay na lumapit ako sa iyo. Ikaw na mismo ang humahanap sa akin, ang lumalapit sa akin, ang yumayakap sa akin. Hindi mo ko hinihintay na magbago para gawin ito. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal na walang kondisyon. Mula ngayon, dapat kong isipin na kung hindi man ako nakapagbabago, wala akong dapat sisihin kundi sarili ko. Na kung hindi man nakapagbabago ang minamahal ko, na pinagdarasan kong magbago, hindi ako dapat magtapos sa iyo. Dapat pa nga akong mas umasa. Hallelujah! Sapagkat tutulungan mo pa rin ako na baguhin sila. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, paniwalaan po natin yan. Hindi niya tayo basta kalilimutan. Lalo pat tayo'y nasa kasalanan. Gumagawa siya ng paraan upang makalaya tayo dyan. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat dahil kumikilos ang Diyos. Hindi mauwi sa wala ang lahat, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-una ngayon magpakailanman sa walang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.